Ha, Ye Chen, kailangan mo pang magsanay ng kaunti sa iyong estratehiya sa espada. Ate, alam mo namang mayroon akong siyam na yang? Hindi ba't pandaraya yan? Sa pakikidigma, ang pandaraya ay hindi kasalanan, talo ka kung talo. Humph. Ayoko na. Lagi kang mandadaya. Sige na. O, bibigyan kita ng pampalubag loob na premyo. Anong pampalubag loob na premyo? Kiss mo ako. Pwede iyon. Maestro. Pumunta ka't mag-ensayo mag-isa. May sasabihin ako sa'yo. At sa iyong kapatid na lalaki, sasabihin ako. Opo. Maestro, ano po ang kailangan nyo sa akin? Kailangan ko pang mag-ensayo ng espada, kasama ang nakababata kong ate. Anong espada ang iinsayuhin mo? Araw-araw walang ayos. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Bumaba ka ng bundok at hanapin ang isang babaeng nagngangalang Kui Hong. Nakakuha siya sa Lin Family Villa. Ang sakit ng kanyang apo. Ikaw lang ang makakapagpagaling. Kui Hong? Maestro, hindi kaya ito ang mga utang na loob mo mula noong kabataan mo? Ano naman kung utang na loob? Sino bang hindi nagkaroon ng mga kaibigan noong bata pa? Ayoko pa yatang pumunta. Hindi ko pa natatapos ang Golden Scale Art at kailangan ko pang samahan ang aking mga nakababatang kapatid sa pagsasanay ng espada. Ikaw, hindi mo ba namimiss ang nakatatanda mong ate at ang pangalawang ate? Kumakailan lang kasi, lagi ka nilang binabanggit sa telepono. Maestro, kaya itong gawain na ito dapat sa akin ninyo ipaubaya. Tiyak na matatapos ko ito para sa inyo. Puntahan mo muna at iligtas ang tao bago mo hanapin ang iyong nakatatandang disipula. Huwag kayong mag-alala, maestro. Ipaubaya ninyo sa akin, aalis na ako. Huwag mong kalilimutan, isa kang 9 yang body. Ang Jinlin Jue ay hindi pa perpekto. Huwag mong mawawala ang iyong pagkabirhen. Alam ko, maestro. Opo, master. Maraming tukso sa mundong ito. Nakasalalay na lang yan sa tibay mo. Ano? Hoy, Pulubi, saan ka pupunta? Hindi ito ang lugar mo, umalis ka na. Sino sinasabihan mo? Ako, ang pulubi? Maliban sa'yo, sino pa ba? Kami? Mukha kang pulubi sa suot mo, nilalagay ka pa sa mataas na antas kung tatawagin kang pulubi. Huwag kayong sobra-sobra. Inimbitahan ako para gamutin ang inyong dalagang anak. Huwag ninyong maliitin ang tao. Mga doktor, pakiusap. Iligtas ninyo ang anak ko. Ang pamilya Lin ay magbibigay ng malaking pabuya. Puno ng pamilya Lin. Ang mga sintomas ng binibining Lin ay napakakaiba. Hindi sa ayaw naming tumulong, kundi wala na rin kaming magawa. Kung nandito ka para manggamot, edi ako na ang propesor sa universidad. Tama. Ang daming dalubhasang manggagamot ang dumating at hindi nagamot. Ikaw pa? Paano mo nasabi yan? Napakatawa mo. Oh, bakit? Dahil sa sira-sira kong suot, akala niyo wala akong kakayahan? Payo ko sa'yo, kung mangloloko ka ng pera, sa ibang lugar ka na lang. Huwag na dito sa Linvilla. Kung hindi, baka mawalan ka ng buhay dito. Tama. Sa murang edad ay hindi natutong maging mabuti. Natuto lang sa pandaraya. Lumayas ka na. Ha. Anong ginawa mo sa amin? Ha. Oo nga, puno ng pamilya Lin. Hindi pa namin nakita ang ganitong sintomas. Hindi namin kayang basta-basta gamutin. Ngayon, tanging ang Divine Doctor Sect na si Dr. San lamang ang makakakita kung may paraan siya. Siya ang pinakamahusay sa sining ng panggagamot sa aming lahat. Dr. Sun, humihingi ako ng tulong, mangyaring mag-isip ka ng paraan. Kung wala kang paraan, kung gayon, sa ilalim ng kalangitan, sino pa ang makapagliligtas sa aking anak na babae? Tama, Dr. Sun. Mangyaring mag-isip ka ng paraan. Siya lang ang nag-iisa kong anak na babae. Heis. Ang pulso ni Miss Lin ay matatag, ngunit ang buong katawan niya ay nanlalamig. Marahil ay nalason siya ng yin na lason. Malamang ay nalason siya ng masamang espiritu. Tanging itim na dugo ng aso ang makapagliligtas sa kanyang buhay. Sige, mga tao, dalhan niyo ako ng isang mangkok ng itim na dugo ng aso. Turuan ko kayo ng leksyon, hindi ba't mahilig kayong mangutya ng iba? Pababayaan ko kayong magtawanan hanggang gusto nyo. Ama, narito po ang hinihingi ninyong dugo ng aso. Halika, mga gamotsan. Teka, tigil!
Kung ipaiinom mo sa kanya ang dugong ito sa loob ng wala pang isang incense stick, mamamatay siya. Sino ka? Ikaw? Paano ka nakapasok? Ako si Yechen. Inimbitahan akong gamutin ang anak nyo. Inimbitahan? Sino ang nagsabing gusto namin ng amoy bulok na pulubing ito? Umalis ka rito agad. Huwag kang manggulo rito. Nakasuot parang manloloko. Gusto mo ring iligtas ang buhay ng anak ko? Isang taga-probinsya, naglakas loob pang pumunta sa pamilya Lin para manggoyo? Bakit? Kami na maraming sikat na manggagamot sa lungsod ng Shanghai ay walang magawa sa sintomas niya. Hindi ako naniniwala na magagaling mo siya. Itsk, ikaw na walang kwentang basura, siguro ay naghihirap ka, kaya gusto mong pumunta sa Lin Family Villa para manghingi ng pera? Sige, ang sakit na hindi nyo kayang gamutin, hindi nyo rin papayagang gamutin ng iba, tama? Ilalatag ko na ang salita ko rito ngayon. Ang sakit ng anak mo, ako lang ang makakagamot. Haha. Ikaw na walang kwenta, napakayabang mo. Ako na ang iginagalang na pinuno ng Shen Yimen ay walang katiyakan, nagagaling ang pasyente. Ikaw na amoy bulok na pulubi, saan ka humuhugot ng lakas ng loob para sabihing iyan? Tama na. Bata, hindi ito ang lugar para ka magyabang. Kung gusto mong manggoyo, hindi dapat sa pamilya Lin. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka rito. Lumayas ka rito. Sabi ko na nga ba ikaw na isang maringal na pinuno ng pamilya Lin? Sumusunod sa mga sinasabi nila na sa sobrang pagmamadali mong humanap ng gamot ay sige, pati panlabas na anyo ay hinuhusgahan mo pa. Nakakatawa talaga. Huwayan, bakit ka pa nakikipag-usap sa isang probinsyano? Ipaalis mo na agad siya. Tama po, pinuno ng pamilya Lin. Kung narito pa ang walang kwentang ito, makakaapekto ito sa paggamot ko sa pasyente. Mga gwardiya, palayasin niyo ang impostor na ito. Teka, kayong maringal na pamilya Lin, kahit na hinuhusgahan nyo ang panlabas na anyo, wala man lang kayong pinakamababang paggalang. Sasabihin ko na ito sa inyo, kung ipapaalis nyo ako ngayon, sa huli ay magmamakaawa kayo sa akin, ngunit hindi na ako babalik. Isa ka lang namang walang kwentang pulubi? Talagang walang kahihiyan. Akala mo ba talaga na ang pamilya Lin ay magmamakaawa sa'yo na walang kwentang bagay? Sandali. Ikaw ba ang pinadala ng mamamatay tao na iyon? Ang aking maestro noong araw ay isang kilalang bathala ng patayan, hindi ba siya mamamatay tao? Ikaw, Kui Hong? Sa wakas ay dumating ka rin? Pakisiguro na iligtas mo ang aking apo. Ma, bakit mo hinahayaan ng isang walang kwentang pulubi na gamutin si Shiyu? Tingnan mo ang batang ito, buong buo ay probinsyano. Ano ang kakayahan niya? Malinaw na, isa lang siyang impostor. Tama po, Lola. Mas gugustuhin mong paniwalaan ang walang kwentang ito kaysa sa aming Divine Doctor Sun? Haha, hindi ako naniniwala ngayon na kahit ang aming Divine Doctor Sun ay hindi kayang gamutin ang pasyente, ikaw na batang paslit ay kayang gamutin? Sino ang nagsabing hindi ko siya kayang pagalingin? Gusto kong makita ngayon kung paano mo pagagalingin si Ginang Lin. Kung gayon, hindi na kailangan ng pagod mo, ikaw na manggagamot na walang silbi. Walang silbing bagay. Ano ang pinagsasabi mo? Kung si Dr. Sun ay walang silbi, mas wala kang silbi kaysa sa wala. Sige bata, ngayon ko ilalagay ang aking salita dito. Kung mapagaling mo si Ginang Lin, luluhod ako agad sa iyo at magiging estudyante mo. Gusto kong maging alagad mo. Tama. Kung ikaw na walang silbi, kapag totoong napagaling mo si Miss Lin, pati ako, luluhod at tatawagin kitang guro. Hump, luluhod din akong kasama si Dr. Sun, pero kung hindi mo maipagaling, anong mangyayari sa'yo? Kung hindi ko siya magagamot, luluhod din ako sa inyo. Ma, ito. Ay naku, tama na. Napagdesisyonan ko na si Yechen na ang gagamot. Lola, si Shiyu ay napasukan ng lamig. Barado ang mga ugat niya. Baka, iisa lang ang paraan para mailigtas siya. Walang kwentang hayop. Huwag ka nang magkunwaring kung ano-ano. Kung di mo kaya ayusin, aminin mo na. Oo nga. Kung di mo kaya, ibigay mo na kay Dr. Sun, lumuhod ka at humingi ng tawad. Bilisan mo at hayaang si Dr. Sun ang manggamot. Huwag mong sayangin ang oras at lumalalang sakit ng anak ko. Ay naku, Yechen, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na agad, paano ba talaga siya gagaling? Para magamot ang apo ninyong babae. Kailangan nating hubarin lahat ng suot niya. Ano? Pero masyadong maraming tao ngayon. Hindi maginhawa. Gagahasain mo ba ang anak ko? Lalaban ako sa'yo. Tama na, Yuhe. Huwag ka nang manggulo. Hayaan mo muna siyang tapusin ang paliwanag niya. Anong paliwanag pa?
Di mo ba narinig ang inutil na batang to? Ano ang sinasabi niya? Gusto niyang sirain ang pagkabirhen ng anak namin. Nanay, huwag po kayong pumayag sa kanya. Ay naku, Yuhe, hindi mo na kailangang magsalita. Nakapagdesisyon na ako, ipagamot na lang sa kanya. Oo. Ang mga taga-siyudad ay napakaarte naman. Sa ganyang kaliit na bagay ay hinimatay na. Halika, utusan. Ilabasan niyo ang ginang. Ikaw na walang silbi. Balak mong lapastanganin ang anak ng iba, ang ina. Hindi ba siya magagalit? Ano ba ang alam mo? Kung gustong iligtas ang buhay ni Shiyu, dapat itambal sa aking siyam na yang pil. Kailangan itong ipares. Sa aking 9 yang pil. Ang aking 9 yang pil ay naglalaman ng lakas ng yang na kailangan niya, ngunit dahil sa kanyang nakaharang na dugo, hindi niya kayang sumipsip ng aking 9 yang pil. Kung gayon, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Iligtas mo na ang aking apo. Lumabas kayong lahat. Bilisan ninyo, lumabas. Hay. Oh, nandyan pa kayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Sa loob ng 1 oras ay magigising na ang inyong apo. Ano ang pinagsasabi ng batang ito? 1 oras? Ikaw mismo ay kalahating oras lang sa loob. Tapos ay nagmamalaki kang sinasabi na si Miss Lin ay magigising sa kalahating oras. Tama. Ikaw na probinsyanong walang alam. Talagang sobra kang nagmamayabang. Marami kaming doktor at ilang araw ay wala kaming nagawa. Sinasabi mo na, sa wala pang 2 oras, ay mapapagaling mo na si Lin Shiyu? Hahaha. Sa tingin ko, kalimutan na lang natin. Makinig sa batang ito na nagmamayabang dito. Mas mabuti pang maghanap ako ng lugar para uminom ng tsaa at magbasa ng libro. Pagkalipas ng 1 oras, babalik ako para makita siyang lumuluhod sa atin at humihingi ng tawad. Hump. Aba, ang batang ito, hindi ko alam kung ano ang laman ng utak niya. Hawak ang walang kwentang tableta at sinasabi na maililigtas niya si Miss Lin. Pinapayuhan kitang lumuhod na lang, magbigay pugay at umalis. Kung pagkalipas ng 1 oras ay hindi pa nagigising si Miss Lin, ang pamilya, Lin, ay hindi ka palalampasin. Sige na. Sana ay totoo ang sinasabi niya. Sinusabihan ko kayo, huwag kayong magmadali. Mamaya, magkakaroon kayo ng oras para lumuhod sa akin. Sir, gising na po si Young Miss. Sir, gising na po ang panganay na binibini. Ano? Paano nangyari yan? Siya'y hamak na pulube. Talagang gumaling si Shiyu? Hindi nga ba? Kahit ang pasyenteng hindi magamot ni Ginoong San, itong walang kuwentang batang to, napagaling niya? Hindi ako naniniwala. Ang sakit ni Binibining Lin, hindi ko pa nakita. Paano ito magagaling ng isang hamak na pulubi sa probinsya? Bakit niya magagaling si Binibining Lin? Tama na. Mga taong walang alam sa mundo. Ano, dahil ba hindi mo kayang gamutin ng sakit? Hindi na rin ito pwedeng pagalingin ng iba? Dahil gising na siya, pupuntahan ko na siya para tingnan. Bastos. Aray, gising ka na pala? Ano? Tinulungan ka na nga ng Ginoong ito? Sasabihin mong bastos ako? Anong ibig sabihin yan? Bastos ka nga. Sige, kung sasabihin mong bastos ako. Sige na, hindi ko na ipagpatuloy ang pagbibiro. Ay, oo nga pala. Pagkagaling sa matinding sakit ay hindi dapat maligo, tandaan mo ha? Ginoong Lin, dahil gising na si Shiyu, umuwi na muna tayo. Hoy, saan kayo pupunta? Ano? Pinayagan ko na ba kayong 3 umalis? Anak, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Parang may nagsabi kanina na kung gagalingin ko ang sakit ni Binibining Lin, luluhod sila at magpapakita ng paggalang sa akin bilang guro, hindi ba? Iyon, kanina, ang pagiging disipulo. Sa tingin ko, bakit hindi hayaan na lang natin? Tingnan mo, matanda na ako at naging disipulo ng isang bata. Ito, hindi tama. Tama. Nakababata kong kapatid. Ang bata mo pa. Kung talagang luluhod kami, saan namin ilalagay ang aming muka? Bakit? Kanina ay hindi ba ninyo siya tiningnan dahil bata siya? At tinatawanan ninyo siya? Kayo ay walang isang salita, nangahas na tumaya pero hindi nangahas na umamin? Kung ito ay kumalat, sino pa ang pupunta sa inyo para magpagamot?
Sino pa ang magpapatingin sa inyo? Kahit ikaw, Sun Menju, wala nang maniniwala sa iyo. Tama? At ang galing ni Ginoong Yechen sa medisina ay mas mahusay kaysa sa iyo, San Menzu. Kung magpapaturo ka sa kanya, hindi ka naman mapapahiya. Sa sitwasyong ito, mukhang kailangan ko na talagang sumunod. Ginoong Ye, nagkamali ako. Pakipag-aralan po ako. Ay, tama na, tama na. Kayong tatlo, mukhang malapit na kayong magkalahati sa hukay. Ay, pero kung mayroon kayong anak na babae o babaeng estudyante, maaari nyo silang ipakilala sa akin, maaari ko silang turuan. Kayong tatlo, ay, kalimutan nyo na lang. Umalis na kayo agad. Ngayon, dahil gumaling na ang sakit ni Binibining Lin, aalis na ako. Ay, sandali. Yechen, may tanong pa ako sa iyo. Sumama ka sa akin. Yechen, ang sakit ng Shiyu namin, ano ba talaga ang nangyari? Matandang babae, sa totoo lang, ang Shiyu ay ang tinatawag na Ice Spirit Holy Body. Ang totoo, Shiyu ay ang tinatawag na Ice Spirit Sacred Body. Ice Spirit Sacred Body? Tama. Ang Ice Spirit Sacred Body ay isang uri ng pangangatawan. Ito ay isang uri ng pangangatawan na perpekto para sa mga nagsasanay ng cultivation, kayang magpahaba ng buhay. At para sa mga nagsasanay na tulad namin, makakatulong ito para maging mas madali ang lahat. Ang ganitong uri ng kanyang katawan, madaling mapansin ng masasamang tao. Hula ko, nakikita na siya. Ano? Sinasabi mo ba na may gustong saktan ng Shiyu namin? Alam mo ba kung sino? Ay, ngayon ay wala pang bakas. Ngunit, kung hahayaan mo akong lumapit sa kanya, tiyak na may matutuklasan ako. Ay oo nga pala, kanina sa katawan ni Shiyu, nakakita ako ng Tianshan Ice Silkworm. Ang ganitong Tianshan Ice Silkworm, tiyak na ipinatanim ng isang masamang tao sa loob ni Shiyu para bumilis ang pagsabog ng lamig niya para kontrolin siya ng masamang tao ng maayos. Paano mawawala ang ganitong kondisyon? Simple lang naman. Kailangan lang na may kasama siyang may 9-yang body para makipag-ugnayan. 9-yang body? Ay, parang narinig ko ang iyong guro na nagsasabi tungkol sa iyo. Ikaw ba ang 9-yang body? Ah, tama. Ako ang 9-yang body. Ngunit, Ganito, pakakasalan kita kay Shiyu. Magpapakasal na kayo ngayong gabi. matanda, hindi po pwede yan. Ano ba naman yan? Naku, matanda. Hindi mo po alam. Bagamat ako ay 9-yang body, ako at ang aking guro ay nagsasanay ng Golden Scale Art. Sabi ng aking guro, bago matapos ang Golden Scale Art, hindi ko pwedeng mawala ang pagkabirhen ko. Hindi ko pwedeng sirain ang aking pagkabirhen. Ha? Oo nga. Ganyan din ang iyong guro noong bata pa siya. Guro at asawa? Noong bata pa ba ang aking guro? Kayo at siya? Ay, ito ay tungkol sa akin at sa iyong guro noong bata pa kami. Kung hindi, ngayon, ikaw ang maging personal na bodyguard ni Shiyu. Kapag natapos mo na ang Jinlinju, saka na kayo magpakasal. Naku, hindi! Matanda? Kakalabas ko lang ng bundok. Hindi ko pa nararanasan ang magandang mundong ito, tapos ipapakasal mo na ako? Sa isa lang? Ayoko. Ay naku, bakit pareho kayo ng iyong guro dati? Anong masama sa aming pamilya? Ang aming pamilyang Lin ay malaki at mayaman. At saka ang aming pamilyang Lin, si Shiyu lang ang tanging anak. Kapag pinakasalan ka ni Shiyu, hindi ba't magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo? Kahit na ganoon ang sinasabi mo. Ako ngayon, wala pa akong balak magpakasal. Ang iwanan ng buong kagubatan para sa isang puno, ayoko talagang gawin yan. Hoy, Kung hindi ka sasangayon kay Koihong, sa susunod na makita kita, pipilayin ko ang iyong martial arts. Maniwala ka ba? guro, hindi naman yan makatao, di ba? Hindi ba't masyado ka namang walang puso? Pinababa mo ako sa bundok para magligtas ng tao? Tinulungan kitang magligtas ng tao? Wala man lang pasasalamat? Ang unang sinabi mo nang tumawag ka ay bawasan ang aking abilidad. Hay, sinabi ko lang naman yon. Sige, alam ko na. Papasok na ako, ha? Ha? Hindi mo ako pipigilan? Hindi. Ye-chan, dati kasalanan ko ang lahat, wag mo na lang akong pansinin ha. Oo nga, Yichen. Ganyan lang talaga ang ugali ng tiyahin mo. Ikaw, huwag mo nang hinanakit ang tiyahin mo ha. Okay lang, walang anuman. Ang maliit na bagay na yan, hindi ko na inintindi. Ye-chan, ito ang pinakamahusay na tiyagwan niya ng aming pamilya. Tikman mo. Shiyu, lumapit ka. Hoy, bastos na lalaki ka. Paano ka naglakas loob na magpunta sa bahay namin? Shiyu, huwag kang bastos. Siya ang nagligtas ng buhay mo, si Ginoong Yichen. Ano?
Ang bastos na ito ang nagligtas ng buhay ko? Hindi ako naniniwala. Sige. Ngayon na magkakasama tayong lahat, may ipapahayag ako ngayon. Ma, pamilya lang naman tayo. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Simula ngayon, si Yechen, ang fiancé na ng Shiyu natin. Ano ma? Ang bagay na ito, bakit hindi mo kami kinausap ni Huwayan? Kahit niligtas niya ang buhay ni Shiyu, maaari naman natin siyang pasalamatan ng pera. Oo nga, Ma. Ang bagay na ito ay medyo hindi na pag-isipan. Lola, ayokong pakasalan ang manyakis na ito. Imposible. Tingnan mo, ayaw ni Shiyu pakasalan siya. At saka, ang dukhang batang ito, paano siya magiging karapat-dapat sa aming Shiyu? Bukod pa rito, ang pamilya Zhou at pamilya Lin nag-alok na ng kasal. Ang dalawang pamilya, ang pamilya Zhou at pamilya Lin, ay magkatugma ang katayuan, itinakda ng langit. Ma, hindi ko gusto ang batang iyon mula sa pamilya Zhao. Ikaw, Kahit hindi ko gusto ang batang iyon mula sa pamilya Zhou, hindi ko rin papakasalan ang manyakis na ito. Pero hindi ko papakasalan itong manyakis na ito. Lin Xiu, ano ba, yang pananalita mo? Kung ayaw mo sa kanya, ayaw mo? Pero bakit mo naman sinasabihan ng ganyan ang iyong tagapagligtas? Pero tingnan mo siya. Mukhang luma at manyakis. Aba, hoy, ikaw na dalagita. Ano ba ang alam mo? Ang damit kong ito ay gawa ng aking nakababatang kapatid. At saka, ako ang nagligtas ng buhay mo. Ganyan ka ba makitungo sa iyong tagapagligtas? Wala kayong alam tungkol sa nakaraan ni Yechen. Wala kayong kaalam-alam. Si Yechen ay, hindi siya mas masahol kaysa sa batang iyon ng Joja. siya. Wala siyang tirahan sa Jiang Haishe. Paano siya magiging karapat-dapat sa aming Silin Shiyu? Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Tama na. Sa anumang paraan, ang bagay na ito ay ayos na. Mula ngayon, si Yechen ang magiging kasintahan mo, Lin Shiyu. Wala nang kailangang sabihin. Yeshao, nabigo ang plano. Ngayon ay hindi namin alam kung anong dalubhasa ang ipinatawag ng Linja. Nahanap nila ang Tianshan Pinsan na itinanim mo kay Lin Shiyu. Nahanap nila. Malaki ang ginastos natin para lang makuha ang Tianshan Pinsan. Ganun lang ba kadali itong binawi ng Linja? Yeshao, huwag ka munang magalit. Mayroon pa akong isang paraan. Anong paraan? Yeshao, sa loob ng ilang araw, gaganapin ang 4 na taong isang beses na subasta ng Jiang Haixi. Malamang na ipaubaya nila ang Hansu Cao. Kapag nakuha natin ang Hansu Cao, gagawin natin itong gamot at muling makokontrol natin si Lin Shiyu. Hansu Cao? Cold Suso Herb. Itong pagkakataong ito, tiyak na makukuha ko ito. Huwag ka nang umakyat. Hintayin mo na lang ako dito. Alam ko. Aray? Sinong aso ang walang mata? At naglakas loob na banggain ako? Uy, sabi ko nagkakamali ka ba? Lumiko ako at diretso ka. Paano ako ang nakabangga sa'yo? At isa pa, ano ang sinabi mo? Sino ang walang mata? Ikaw na probinsyano, nakasuot ng ganyan? Sumama sa kumpanyang ito ng fashion underwear? Hindi ka naman siguro magnanakaw? Ano? Sino ang sinasabi mong magnanakaw? Sinamahan ko ang aking fiancé. Ang aking fiancé, siya ang may-ari ng kumpanyang ito. Hampay, kayabang mo? Alam mo ba kung kanino ang kumpanyang ito? At naglakas loob kang magsalita ng kung ano-ano? Bakit hindi ko alam? Sige nga, sabihin mo. Kanino ang kumpanyang ito? Ang kumpanyang ito ay pag-aari ng aking fiancé, si Lin Shiyu. Ay, mabuti. Ang mga magnanakaw ngayon ay hindi na simple para lang makakuha ng kung ano. Ang galing ng kanilang research. Ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhod ka sa akin, at magbigay ng 3 malakas na yuko, pag-iisipan kong patawarin ka, kung hindi, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Hindi. Sabi ko, sino ka ba? Paano ang daling-dali mong sabihing magnanakaw? Sa tingin ko, ikaw ang magnanakaw. Sige. Mga gwardya, kalad ka rin palabas? Gwardya, ipalabas niyo siya. Anong kaguluhan ito? Ito ang kumpanya ko. Pwede ba kayong tumahimik ng kaunti? Shiyu, makinig ka sa akin? Itong probinsyano, nakapasok sa kumpanya natin para magnakaw, ako na ang bahala sa kanya. Anong sinabi niya? Ikaw ang kasintahan niya. Halika, Shiyu, ngayon na. Dito, sabihin mo sa harap niya, kilala mo ba itong probinsyano? Sige na. Hindi ba yayain mo akong kumain? Isama mo na siya. Isama siya? Paano ka? Kilala mo talaga siya? Hindi kaya ikaw? Anong totoo? Anong hindi totoo? Siya ang bodyguard na ibinigay ng lola ko sa akin. Nakakainis. Aalis ba tayo o hindi? Tara na. Tara na. Shiyu, huwag kang magalit. Halika, mahirap. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga magaganda.
Ang boteng ito ng 82 Lafite, average value ay humigit kumulang 70,000. Ang boteng ito ng Petrus Red Wine, halaga ay mahigit 30,000. Naku, itong mga basurang alak hindi ko iinumin. Alak lang mula sa bundok na may daang taong gulang na monkey wine ang iniinom ko. Itong basurang alak, inumin nyo na lang. Hahaha. Shiyu, narinig mo ba? Itong mahirap, sinabi niyang ordinaryo lang ang red wine. Nakakatawa talaga. Ay, Talagang ipinapahiya mo ako. Sa susunod na mangyari ito ulit, huwag ka nang sumama sa akin. Shiyu. Bakit ka pa magagalit dahil sa pobreng lalaking ito? Hindi siya karapat-dapat. Nag-order ako ng pagkain para sa iyo ngayon. Ang isa ay yellow-lipped fish, at ang isa naman ay bot targa. Ang dalawang pagkain ito, napakasarap ng luto rito sa restaurant na ito. Sinisigurado ko sa iyo, sa buong Jianghaixi, maliban sa restaurant na ito, hindi mo mahahanap ang dalawang pagkain ito. Mahirap, buksan mo ang iyong mga mata, tingnan. Ang mga pagkain sa mesa na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang pagkain sa mesa na ito ay nagkakahalaga ng milyong piso. Ikaw na mahirap na lalaki, sa buong buhay mo, hindi mo kayang umorder nito? Ang pagkain sa mesang ito? Ikaw, kahit magtrabaho ka pa ng 5 o 10 taon, hindi mo kakainin? Pero ako, madali ko lang itong na-order. Ang katulad mo, wag mong sabihin na kaya mong bigyan ng kaligayahan si Shu, na kaya mong maging fiancé niya, wag mong sabihin ang mga ganoong salita, okay? Itong pagkain ito? Lahat ay may lason, hindi ko kakainin. Walang hiya, pinakain kita ng may mabuting kalooban, tapos sasabihin mo na may lason ng pagkain? Itong mga pagkain ito ay may lason talaga. Kung gusto mong kumain, ikaw na lang. Mahirap na bata, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Kung ang pagkain sa mesa na ito ay walang lason, lumuhod ka sa akin at mag-sorry. Kung may lason, ako ang luluhod sa iyo at magsusorry. Kaya mo ba? Bakit hindi? Sige, ikaw. Kung mamaya ay walang mangyari sa iyo pagkatapos mong kumain, lumuhod ka sa akin at mag-sorry. Natatakot ako? Na mamaya ay magtatai ka ng husto, hindi ka na makakaluhod. Ye-chan, kung hindi ka nakakaintindi, hindi ba pwedeng magsalita ka ng kaunti? Si Ginoong Zhao ay mabuting kalooban na pinakakain tayo, tapos ganyan ang sasabihin mo sa kanya, saan ko ilalagay ang mukha ko? See you. Sige na, wag na tayong magalit. Makipag-away sa ganyang klase ng tao, hindi sulit Tara, kumain ng isda. Aray, ang tiyan ko. Naku, mauuna na muna ako. Talagang ipinahiya mo ako. Kung ganyan ka pa ulit, huwag ka nang sumama sa akin. Unti-unti nang umepekto ang gamot. Hindi, Shio. Pupunta lang ako sa banyo. Itong gamot, unti-unti nang umepekto. Ye-chan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nakakain din ako ng mga pagkain ito. Bakit wala akong nararamdaman? Mamaya, makikita mo. Anong nangyayari? Itong tiyan ko ngayon? Aba, bakit? Sumasama ang pakiramdam ng tiyan mo? Hindi ko kaya. Nandito na naman. Paumanhin, kailangan ko na namang pumunta doon. Anong nangyayari, young Master Zhu? Nagtatai ka pa rin. Young Master Zhu, kakatawag lang po sa amin ng supplier namin. Lahat daw po ng batch ng sangkap na ito ay kontaminado. Hindi na po ito pwedeng kainin. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Tingnan ninyo, kung hindi ko po susundin ang nakasaad sa lamesa, babayaran ko po kayo ng 10 beses ng presyo. Tingnan ninyo kung okay lang po ba? Ikaw? Ay naku, bakit? May mga tao atang hindi na makapagpigil, di ba? Ay dali, puntahan mo na. Baka magtae ka pa sa pantalon mo. Babalaan ko kayo. Pupuntahan ko kayong lahat. Maghanda kayong lahat. Teka, Ye-chan. Kung may problema sa pagkain sa mesa na ito, kumain din ako. Bakit wala akong nararamdaman? Ayan. Naku, kailan mo ako sinaksakan? Wala akong naramdamang kahit ano. Ang acupuncture mismo ay hindi dapat masakit. Iyan ang tinatawag na galing. May galing din pala ang batang ito. Pero Ye-chan, paano mo nalaman na may problema sa mga pagkain ito? Nang gumagawa ako ng mga elixir sa bundok, higit sa 10,000 reseta ng elixir ang nabuo ko. Sa isang tingin lang, alam ko na may problema. Galing.
Ay. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ay. Dahan-dahan. Sabi ko kay Ginoong Joe, hindi ba may nagsabi kanina na may problema sa pagkain? Kaya kailangan siyang lumuhod sa akin? Ikaw. Paumanhin. Kailangan ko pang umalis. Ay. Hindi ba sabi mo kanina ay luluhod ka sa akin? Bakit ngayon ay gusto mo pang bumawi? Huwag ka nang magsalita. Kailangan ko pang umalis. Baka naman talaga na dumi ka sa salawal mo. Mamaya na lang. Sige na, Yechen. Pauwiin mo na siya. Tulong? Ay ang baho. Ay naku! Ano? Sige, pupunta ako agad ngayon. Yechen, samahan mo ako sa bahay ng kaibigan ko. Sige na nga, sa totoo lang, gusto ko siyang paluhurin sa akin. Pero sige, pinatawad ko na siya. Shen Yue, itong kasal na ito, hiwalay ka man o hindi, maghihiwalay pa rin kayo. Tama, Shen Yue. Umalis ka na sa anak ko. Ikaw na hindi makabuntis. Bakit mo pinipigilan ang anak ko? Ano, gusto mo bang ang aming pamilya yang ay walang magmamana? Bakit? Gusto mo bang ang angkan natin ay walang magmamana? Asawa? Ito ba ang orihinal mong asawa? Mukhang maganda naman? Bakit naman hindi pa kinabang? 3 taon na kayong kasal, pero hindi ka pa rin niya mabigyan ng anak. Hindi po, Ma. Sino ang tinatawag mong mama? Sino ang mama mo? Sasabihin ko sa iyo, wala akong manugang na walang silbi. Dito sa pamilyang ito, buong puso akong naglilingkod. Kayo mismo ang magsabi. Alin sa mga gawaing bahay ang hindi ko ginawa? Ngayon, nangaliwa siya? At pinapaalis ako ng walang dala. Bakit? Ikaw! Nangahas ka pang sumagot? Tita, kung magsalita kayo ng maayos. Bakit kayo nananakit? MMP, siya ang sinasaktan ko. Bakit? Akala mo ba kapag tinawag mo ang kaibigan mo, hindi na kita sasaktan? Hindi ba? Kahit maghiwalay man kami, kailangan pa rin naming linawin ang lahat. Tama ang sinasabi ni Shen Yu. Ano ba talaga ang nangyayari? Dito sa bahay na ito, araw-araw akong naglalaba at nagluluto. Nabubuhay akong parang isang alipin. Ngayon dahil lang sa pangangaliwa ni Zikai. At dahil hindi ako magkaanak, gusto nila akong paalisin ng walang dala. Gagawin nila akong walang-wala. Kayo? Sobra na kayo. Sabi ko sa iyo, Shen Yue, ang naghihiwalay tayo dahil basta nagtaksil ako. Dahil sa hindi ka makapanganak. Tama. Ikaw at si Zikai ay 3 taon ng kasal. Kung hindi dahil sa anak kong nagsisikap kumita ng pera sa labas para buhayin ka, sa tingin mo mabubuhay ka ng komportable? Matagal ka na sanang nagutom at namatay sa gutom. Ngayon gusto mo pang hatiin ang ari-arian, ikaw. Shen Yue, huwag mo nang okupahin ang upuan at huwag nang magkalat. Kami ni Zikai ay mayroon ng... Ito ang medical check-up ko kaninang umaga. Yuet, nandito na ang sitwasyon. Maghiwalay na tayo. Total, si Shumei ay may anak na sa akin. Tama. Ikaw na malandi. Huwag mo nang isipin na makakuha ng kahit 1 sentimo. Umalis ka na sa bahay namin. Sobra naman talaga kayo. Ano? Si Shen Yue ay naging may bahay. Kusa ba iyon? Dati nagtatrabaho siya sa kumpanya namin. Kumikita siya ng 30,000 piso sa isang buwan. Hindi ba mas malaki iyon kaysa sa kinikita ni Yang Zikai? Ano naman kung malaki? Wala na siyang trabaho ngayon, hindi ba? Dahil iyan sa walang nagluluto sa bahay ninyo. Hindi ba siya nawalan ng trabaho ngayon? Iyan ay dahil walang nagluluto sa bahay. Ikaw na nanay, ay walang ginagawang gawaing bahay. Palaging tamad. Alam lang pilitin si Shen Yue na mag-resign. Ngayon, napakaraming nagawa ni Shen Yue para sa pamilyang ito. Ganyan lang ang trato ninyong pamilya sa kanya? Sige na. Shiyu, bakit ka nagagalit ng ganyan sa kanila? At sa tingin ko, tama naman ang sinabi ng biyenan. Talagang bagay na bagay sila. Tunay na itinadhana. Yechen, anong pinagsasabi mo? Malinaw na sa akin ngayon, ikaw at si Yang Zikai ay pareho lang. Haha, sa wakas dumating na ang isang taong may pag-iisip. Asawa, mismong boyfriend pa ng matalik na kaibigan ng dating asawa mo ang nagsasabing bagay tayo. Siyempre, ang isang babaeng makasalanan at ang isang aso, siyempre bagay na bagay, siyempre itinadhana. Galit ako, hindi ka ba mamamatay kung hindi ka hihinga? Ikaw, bata ka. Sino ang tinatawag mong puta at aso? Ikaw na walang silbi. Hindi ko na lang pinansin na suot mo ay lumang damit. Umalis ka na agad sa bahay namin. Ikaw na mabahong probinsyano. Pati ako.
At ang anak kong lalaki at babae ay pinupuna mo pa? Sa tingin ko talaga wala kang hiya. Kung ako ikaw, ngayon na mismo maghahanap ako ng pagtataguan. Hindi na ako maglalakas loob pang magsalita. Masama ba ang sinabi ko? Hindi na nga ako makapagsalita. Mali ba ang sinabi ko? Ang isa ay baog, ang isa ay hindi regular. Hindi ba sila bagay na bagay? Ano ang pinagsasasabi mo? Ano ang pinagsasasabi ko? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Tama si Yang Zikai. Si Shen Yue ay 3 taon nang kasal sa iyo, pero hindi pa rin siya nabubuntis. Paano mo nasabing hindi ikaw ang may problema? Oo nga, Shiyu. Nagpatingin na ako sa ospital dati. Sabi ng doktor wala raw akong problema sa katawan. Nang sabihin ko sa biyanan ko, sinigawan ako ng biyanan ko. At sinabing paanong magkakaroon ng problema si Zikai. Ayos lang, binibini. Mukha kang malusog at nagiliwanag. Tiyak na ikaw ay mapalad. Sa hinaharap ay magkakaroon ka ng maraming anak at apo. Naku, sino kaya ang may problema? Ano ikaw? Sige, binata. Kami ni Exume ay pupunta sa ospital para magpatingin. Kung totoo ang sinabi mo, luluhod ako agad para humingi ng tawad. Kung hindi, kung kami ni Shumei ay normal, luluhod ka sa amin para humingi ng tawad. Kaya mo ba? Oo, walang kwenta kang tao. Hayaan mong magsalita ka ng kung ano-ano. Nangahas ka bang tumaya sa anak ko? Asawa ko, ang isang probinsyano na katulad niya, tiyak na hindi maglalakas loob na makipagpustahan sa atin. Bakit hindi? Pero napakaliit ng pustahan, nakakabagot naman. Ano ang nakapipigil sa akin? Ngunit ang paglalaro ng ganito kaliit ay napaka-boring, di ba? Ikaw na walang kwentang bagay? Kung takot ka, sabihin mo, bakit ka nagpapanggap dito? Bakit ako matatakot? Kung ganoon, ganito na lang. Kung ang isa sa inyo ay baog, at ang isa ay may problema sa regla, lumuhod kayo at mag-sorry sa akin, at ibigay ninyo ang bahay kay Shenye, mag-impake kayo at umalis. Pero kung hindi naman kayo baog, at walang problema sa regla, ako ang luluhod at magsosorry sa inyo, at bibigyan ko pa kayo ng 100,000 pesos. Salita lang iyan. Ilabas mo nga ang pera. Sa suot mo lang nasirang damit. Galing pa siguro sa probinsya at gawa lang ninyo. Paano ko malalaman kung may pera ka? Mamaya matalo ka, sino ang hahanapin ko para sa pera? Tama ang sinabi ng anak ko. Halata namang mahirap na taga-probinsya ka. Magkakaroon ka ng 100,000 pesos? Ako si Lin Shiyu, ang nag-iisang anak ng Linja. Kaya kong ilabas ang perang iyan. Sa card na ito, hindi lang 10,000, milyon-milyon ang mayroon. Mangahas ba kayong tumaya? Sira ulo kong asawa, bakit mo inilabas ang ganito karaming pera? Sino ang siraulo? Sino ang asawa mo? Hindi pa ako kasal sa'yo. Hindi kailangan ng ganito karaming pera para tumaya sa kanila. Ay nako, ayos lang, nagtitiwala ako sa iyo. Siyempre, hindi naman ako matatalo. Dahil ibibigay ninyo ang pera sa akin para gastusin? Hey, ano ang ginagawa mo? Hindi ka pa nananalo. Karapat-dapat ka bang galawin ang perang ito? Walang kwentang bagay. Basahin mong mabuti ang nakasulat. Hindi ka karapat-dapat na galawin ang perang ito? Walang kwentang bagay. Basahin mong mabuti ang nakasulat diyan. Tama, ito ang aking pregnancy test result. Nakasulat ito ng malinaw na malinaw. Alam kong hindi maglalakas loob ang probinsyanong ito na umamin. Sino ka ba, Lin? Sabihin mo nga sa akin, kahit papaano ikaw ay isang gintong dalaga ng lungsod ng Shanghai, bakit ka nakipag-ugnayan sa isang walang kwentang tulad niya? Ako ang nagsasabi sa inyo, nakakatawa kayo. Paki-edit ninyo naman ng mas maayos ang picture. May malaki, may maliit na letra. Sa tingin mo ba, totoo ito? Ay naku! Shume. Ay naku! Naku! Anong nangyayari? Kanina may nagsabing buntis siya? Bakit sa harap ng lahat ay dinatnan siya? Talaga namang nakakahiya. Paano ito nangyari? Sabihin mo nga sa akin, anong totoong nangyari dito? Ano pa ba ang mangyayari? Siyempre, ang iyong mabuting manugang, sobrang lala na ng kanyang regla. Mabuti kayang Zikai. Para lang mapaalis ako sa inyong bahay, talaga namang nagpakahirap ka. Maging ang paggamit ng pekeng laboratory result na isang maliit na bagay. Naisiip mo pa. Hindi ka na talaga tao. Tama yang Zikai. Sa simula pa lang hindi ko na dapat pinayagan si Shen Yue na magpakasal sa iyo. Walang kuwentang lalaki ito. Masahol pa sa hayop na ito. Hoy, hindi ba dapat lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin? Ay, hindi ka ba dapat lumuhod at humingi ng tawad sa akin? Bakit ako luluhod sa'yo? Hindi naman ako natalo. Pinatunayan mo lang na walang problema si Shumei, pero hindi mo naman napatunayan na baog ako. Aba, ano pa ba ang kailangan patunayan? Higit 3 taon na kayong magkasama ni Shen Yue, pero wala kayong anak. At nagpa-check up na si Shen Yue sa ospital, at wala siyang problema. Sino sa tingin mo ang may problema? Sa bagay, ilang beses na kayong nagkaroon ng relasyon ni Shumei. Hindi lang ito nangyari ng 1 o 2 beses, di ba? Ano nangyari na hindi rin siya nabuntis? Kaya nga, sa huli, sino ang may problema? Ikaw, nagsasabi ka ng kung ano-ano. Anong problema ang meron sa anak ko? Sila ang may problema.
Yang Zikay, sa wakas alam ko na kung bakit ka naging ganito. Dahil pala, mayroon kang mabuting ina, matandang babae, binabalaan kita, maging mas mabait ka sa tao simula ngayon, at saka para sa anak mong ito, kailangan niya ng matinding pampalakas. Ikaw na probinsyano ka. Nagsasabi ka ng puro kalokohan. Siya, Ma, nagsasabi siya ng puro kalokohan. ma, okay ka lang ba? Ikaw na walang kwenta? Kung may mangyaring masama sa nanay ko dahil sa'yo, sisiguraduhin kong sa kulungan ka magtatapos ng kalahati ng buhay mo. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, tapos paalisin mo ang nanay mo sa bahay na ito? Simula ngayon, kay Shen Yue na ang bahay na ito. Tama. Yang Zikay, ang lahat ng ginawa mo kanina, nirecord ko lahat sa cellphone ko. Kahit pa magdemanda ka ngayon, siguradong sigurado kang matatalo. Kahit magdemanda tayo ngayon, matatalo ka pa rin. Yang Zikay, sobrang nadismaya talaga ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, Shen Yu. Tutulungan ka namin ni Yechen. Sige, kung ganyan kayo katigas, walang sinuman sa inyo ang makakaalis ngayon. Ay, Kuya Liu, dali, pumunta ka sa bahay ko. May nangaapi sa akin. Sige, sige, sige. Kayo ang hindi makakaalis? Si Zikay ay kasama si Liu Shuaichang. Si Boss Liu ang kaibigan niya. Pagdating ni Boss Liu, lahat kayo yari. Anong Boss Liu? Patay tayo, Yechen. Malakas ang impluensya nitong si Boss Liu sa Shanghai City. Pati kami sa pamilya Lin ay medyo hindi rin siya kayang kalabanin. Oo nga, Kuya Yechen. Kilala niya talaga si Liu Shuaiqiang. Pagdating niya, walang sinuman sa atin ang makakaalis. Si Liu Shuaichang? Bakit ganoon na siya kalakas sa Shanghai City ngayon? Huwag ka nang magtanong, umalis na tayo kaagad. Akala niyo ba na ang pamilya Yang? Pwedeng puntahan? At basta na lang umalis? Pwede kayong umalis? Pero kailangan ninyong tatlo na lumuhod at bumati ng 3 beses sa akin at iwan ninyo rito ang bank card na yon bago kayo makaalis. Kung hindi, mamatay na lang kayo rito. Patay na. Patay na. Yechen, hindi kami magkasundo nitong si Boss Liu. At ang pamilya namin, paano kung makita niya ako? Huwag kang mag-alala, Shiyu. Kasama mo ako, hindi ka nila magagawang saktan. Wala, Shiyu. Narito ako, hindi ka nila kayang saktan. Aray, Kuya Liu. Dumating ka rin sa wakas, Kuya Liu. Ano ang nangyayari, Zikay? Nabalitaan kong may umaapi sa iyo? Kuya Liu, itong lalaking ito. Pinapaluhod niya ako at pinapaubaya pa niya ang bahay ko sa kanya. Oo, Kuya Liu. Alam naman nilang tao ka ni Zikay, tapos pinahihirapan pa nila si Zikay. Hindi ba parang hindi ka nila nirerespeto? Sa tingin ko, ayaw mo nang mabuhay. Kuya Chen, bakit ka nandito? Ito, paano ito nangyari? Paano niya natawag na kuya ang lalaking ito? Diyos ko, Shiyu, sobrang galing nitong kasama mong gwapo. Tinatawag pa siya ni Liu Shuaiqiang na kuya. Ako, hindi ko rin alam. Sa totoo lang, dapat hindi niya kilala si Liu Shuaiqiang. Kuya Liu, bakit mo tinatawag na kuya ang probinsyanong ito? Wala kang pakiramdam. Ito si Kuya Chen ko? Ayaw mo na bang mabuhay? Kuya Liu, patawad. Ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Kuya Liu. Anong saysay ng paghingi mo ng tawad sa akin? Humingi ka ng tawad sa kuya ko. Ah, Kuya Chen. Kuya Chen, patawad. Nagkamali ako, Kuya Chen. Oh, Kuya Chen. Kuya Chen, pasensya na po. Nagkamali po ako, Kuya Chen. Puta ka. Ganyan ka humingi ng tawad? Nakatayo ka habang humihingi ng tawad sa kapatid ko? Sige, sige. Kuya Liu, luluhod ako. Kuya Chen, pasensya na po. Hindi ko po alam na kilala niyo si Kuya Liu. Kung hindi po, hindi ko kayo guguluhin. Parang narinig ko kanina na may nagsabi, naluluhod ako at yuyuko ng 3 beses sa kanya at kukunin ang credit card na ito sa kamay ko. Ikaw ba yon? Pinapaluho mo pa ang kapatid ko? Ayaw mo na ba sa buhay mo? Alam mo ba kung sino ang kapatid ko? Sige, ganito na lang. Humingi ka ng tawad sa aming 3 sa pamamagitan ng pagyuko ng 3 beses at saka, lalo na, humingi ka ng tawad kay Shen Yue. Kung hindi ka patatawarin ni Shen Yue, mamamatay ka ngayon. Sige po, Kuya Chen, yuyuko po ako at hihingi ng tawad. Kuya Chen, pasensya na po. Mula ngayon, kayo na ang tunay kong ama. Nagkamali po ako. Patawarin niyo ako. Hoy, ikaw ba hindi nakakaintindi ng sinasabi? Humingi ka ng tawad ng maayos kay Shen Yue. Sige, sige. Ako. Hihingi ako ng tawad. Hihingi ako ng tawad. Isa-isa po. Shen Yu. Pasensya na po. Pasensya na po. Shen Yu. Yue. Yue. Pasensya na. Yue. Ye. Patawad? Yue, bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko na magiging maayos na ang buhay natin. Yang Zikay, anong ibig mong sabihin? Puta, kung hindi dahil sa panunokso mo, magiging ganito ba ako ngayon? Hayop ka. Anong ingay yan? May asawa na ang tao, ikaw ay isang kabit na nakikisawsaw sa pamilya ng iba?
Sa tingin ko, ang mga taong katulad mo ay talagang dapat mamatay. Yechen, dahil sa'yo ang lahat, kaya nagkaganito ang pamilya namin. Lalabanan kita. Sige. Ikaw na mga akit. Okay lang kung kabit ka, pero gusto mo pang umagaw ng asawa ng kuya ko. Karapat-dapat ka ba? Patawad, Logo, Kuya Liu. Nagkamali ako. Hindi ko na ulit gagawin. Ngayon alam mo na ang mali. Hindi mo nga mabantayan ang sarili mong aso. Naninisi ka pa ng iba? Patawad, Logo, Kuya Liu. Talagang alam ko na ang mali ko. Talagang hindi ko na ulit gagawin. Patawad. Ay nako. Anong silbi kung sa akin ka humihingi ng tawad? Sa kuya ko ka humingi ng tawad? Patawad! Chen ko, Kuya Chen, patawad. Hindi ko dapat sinasalungat ka at lalong hindi ko dapat pinilit kalabanin ka. Tiyan ko, Kuya Chen. Dust, paano mo sila gustong parusahan ngayon? Susundin ka namin. Kahit palunurin mo ang kanilang pamilya, dito sa syudad ng Shanghai, walang sino man ang makakatanggi sa akin. Dust, Kuya Dust, nagkamali ako. Ilabas mo na lang sa akin. Ang galit mo, palayain mo na ang anak ko. Ma, kasalanan ko ang lahat. Huwag kang lumuhod, ma. Yueyu, para sa aming kaawa-awang pamilya, parang awa mo na pakawalan mo kami. Tama na. Sumama ka na sa nanay mo at sa babaeng ito. Huwag ka nang makipag-ugnayan pa. Sige, aalis na kami agad. Bigyan mo ako ng 2 araw. Ay, hindi. 1 araw. Pagkatapos ng bukas, hanapin mo ako para kunin ang titulo ng bahay. Isasalin ko na ang bahay sa pangalan mo, okay ba? Yueyu, huwag ka nang malungkot. Hindi siya sulit. Oo nga, Ginang Yueyo. Tingnan mo ang ganda ng iyong figura. Paano ka naman hindi makakahanap ng mapapangasawa? Kuya Yechen, huwag mo na akong asarin. Saan banda maganda ang aking figura? Hindi pa ba maganda ang figura mo? Ang iyong? Ikaw, masamang Yechen, pati ang kaibigan ko ay nilalandi mo. Shiyu, nagbibiro lang ako. Yue, sa loob ng 2 araw na ito, sa bahay muna ako titira. Sasama ako sa iyo pag-uwi. Sige. Yang Zikai, huwag mong sabihing hindi binigyan ka ni Yueyo ng pagkakataon. Bibigyan kita ng 2 araw, dalian mo na ang pag-aayos ng gamit mo at lumayas ka. Bigyan kita ng 2 araw, ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Oo, opo. Kuya, bakit hindi mo bisitahin ang bago kong nightclub? Maraming bagong magagandang babae ang dumating. Sige ba? Ikaw, paano mo nagawa yan? Oh, ibig kong sabihin, sasama kita. Matagal ko nang hindi nakikita ang nakababata kong kapatid. Kailangan nating mag-usap at magbalik tanaw, hindi ba? Iyon ay mas mahusay. Zikai, huwag mo akong lokohin ngayon. Kung malalaman ko, papupugutan ko kayong lahat. Hindi. Kuya, nagbigay ka na ng utos. Paano ako maglalakas loob? Tara na, sa nightclub. Uy, Xiao Qiangchang, ang galing mo. May napagtagumpayan ka sa loob ng 2 taon na ito. Ang KDV na ito ay talagang marangya. Ay, Kuya Chen, huwag mo na akong tuksuhin. Kung ikukumpara sa'yo, hindi ba ito ay parang laro lang sa akin? Ganoon ba kalakas si Yechen? Totoo ate, huwag mo maliitin si Kuya Chen. Ay, ate mukhang pamilyar ka. Xiao Qiangchang, may sama ba kayo ng loob sa pamilya Lin? Maliit na Kuya Kape? Mayroon ka bang anumang away o alitan sa pamilya Lin? Naalala ko na, siya ang paboritong anak ng pamilya Lin. Nakita 2 taon na ang nakakaraan, hindi ka pa ganoon katinag noon. Aba, sinasabi ko sa iyo. Siya na ngayon ang aking fiancé. Huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Ay ate, tingnan mo. Kung alam ko lang na may ganoong relasyon, hindi ko sana pinahirapan ang pamilya Lin noon. Ate, ito ay para sa aming pag-aagawan ng negosyo sa pamilya Lin 2 taon na ang nakakaraan. Humihingi ako ng paumanhin. Hayaan mo na, 2 taon na ang nakalipas. Baka nakalimutan na rin ng tatay ko. Hoy, kayo lang 2 ang umiinom, ano? Hindi niyo ako isasama? Sige, hahanapin ko si Maliit na Buwan para uminom. Hindi ako umiinom ng alak. Si Shen Yue ay allergic sa alak. Hindi siya umiinom mula bata pa siya. Huwag mong pag-isipan ng masama ang kaibigan ko. Alam ko, hindi ba't magpapakasal na tayo? Paano ko pag-iisipan ng masama ang kaibigan mo? Tama ba, Maliit na Buwan? Paano ko naman gagawin ang bagay na yan sa matalik mong kaibigan? Di ba, Xiao Yueyu? Ate, ngayon nandito ang aking Kuya Chen. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa totoo lang alam ko rin, noon ako talaga ang nagkamali sa nangyari. Pero, bagong dating lang ako noon sa Jiangcheng. Kailangan kong makahanap ng lugar
Kaya ginawa ko ang paraang iyon para makipagkompetensiya sa negosyo ninyong Lin. Sana'y hindi mo ako pagagalitan. Ang aming Shiyu ay hindi naman ganoon kamapanira. Sino ang sayo? Hindi pa tayo kasal. Nakaraan na ang insidenteng iyon. Basta huwag na lang kayong kukuha ng negosyo mula sa amin. Huwag kang mag-alala, ate. Dahil ikaw ang kasintahan ng aking Shige, tiyak na hindi na ako kukuha ng negosyo sa hinaharap. Tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo! Ang ate mo ay napakabait. Sino ang ate niya? Ay naku, hindi na ako sasama sa inyong mga mababahong lalaki. Pupunta ako sa mall kasama si Shen Yu. Ay ate, malapit lang ang commercial street na iyon. Sige na, pumunta na kayo. Kung may kailangan kayo, tawagan nyo lang kami. Dali, dali, pumunta na kayo. Shiyu, talagang gusto mo ba si Kuya Yechen? Shiyu, totoo bang mahal mo si Kuya Yechen? Kung sasabihin kong hindi ko rin alam, maniniwala ka ba? Paano ako hindi maniniwala? Shen Yu Hindi mo siguro sasabihin gusto mo si Ye Chen, no? Shiyu, ano ang sinasabi mo? Sa tingin ko, si Kuya Yechen ay dapat isang mabuting lalaki. Kung gusto mo siya, dapat maging matapang ka. At kahit gusto ko siya, ano naman? Shen Yu wag na huwag mong iisipin yan. Bakit kung kasal na ako? Sino ba ang may masayang unang kasal at perpekto? Ang pagkabigo ay hindi nakakatakot. Ang hindi makabangon matapos mabigo ang pinaka nakakatakot. Ay, hindi. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa'yo at kay Kuya Yechen. Bakit mo naman ako laging isinasali? Itong si Ye Chen, talaga namang mabait, pero hindi mo ba naisip na sobrang babaero ni Ye Chen? Ngayon mo sinabi. Ay, parang meron nga. May naisip akong paraan. Isipin mo, noong nasa bahay ka, sobrang ganda ng sinabi ni Ye Chen tungkol sa'yo. Maganda ang katawan, maganda pa ang mukha, ibig sabihin, mataas ang tingin niya sa'yo. Pwede mo ba akong tulungan na paikutin siya? Ito, hindi ba ito maganda? Ikaw ang aking matalik na kaibigan. Kung hindi mo ako tutulungan, wala na akong mahahanap na iba pa para tulungan ako. Wala na akong makitang ibang makakatulong sa akin. Sige na nga. Kung gayon, kailangan pa rin nating hintayin si Yechen na bumalik. Tapos susubukan ko siyang kausapin para sa'yo. Sige, tara, mamasyal tayo. Ay naku, tama na ang inuman. Xiao Changchang, napakapangit naman ang alak dito sa iyo. Hindi ito makukumpara sa alak namin sa bundok. Ang Bainin Haweijo ay mas masarap. Xiangga, paano naman makukumpara ang alak ko sa alak ni Master? Ang alak ni Master ay puno ng tunay na lakas. Ang alak ko ay puro alcohol lang, puno ng amoy ng pera. Ayoko na. Uuwi na ako. Sa susunod na lang tayo magkita. Ngayon, ayos na ako. Kailangan ko nang umalis. Sa susunod na lang tayo mag-inuman. Yega. Wag na. Wag niyo na akong ihatid. Wag na. Bakit? Ay, may problema ka ba? Wala. Koy. Ano ang sinabi mo? Hello? Anong sabi mo? Sige, pupunta ako dyan maya-maya. Anong nangyari? Ang nanay ko, may sakit siya. Kailangan kong umuwi. May sakit? Tara, sasamahan kita. Si Shuliang, bakit ka Ate. nandito? Ate, sa wakas dumating ka. Kailangan mong iligtas si nanay. Ngayon ikaw na lang ang makapagliligtas kay nanay. Ano ba talaga ang nangyari? Si nanay, habang nagluluto kaninang umaga, bigla na lang siyang nahimatay. Dinala ko siya sa ospital. Sabi ng doktor tungkol kay nanay, sabi niya si nanay. Ano? Magsalita ka na nga. Sabi nila, wala na si nanay. Ako, Hayaan mong tingnan ko. ate, sino siya? Hoy, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Ngayon, ang nanay mo, si San Menzu lang ang makakapagpagaling. Alam mo sa puso mo, ako lang ang makakahanap ng doktor na si San Menzu ng Diyos ng Medisina. Kaya, ang pagligtas sa nanay mo ay nakasalalay lang sa'yo. Ako, Kung ililigtas mo ang iyong nanay, ay ganap na nakasalalay sa iyo. Shuliang, huwag mong kalimutan na kasal na ako. Alam ko. Ngunit ano naman kung kasal ka na?
Hindi ba't malapit ka nang makipagdiborsyo kay Yang Zikai? Basta't makipagdiborsyo ka kay Yang Zikai ngayon at sumama sa akin, ginagarantiya ko, tatawagin ko kaagad si San Menzu para gamutin ang nanay mo. Shuliang, ikaw? May ilang tao talaga? Hindi talaga alam kung ano ang kagandahang asal. Bakit? Sasamantalahin mo ang malubhang sakit ng nanay ng iba para magpakasal sila sa'yo? Sa tingin mo, Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Tingnan mo ang suot mo, napakahirap tingnan. Sino ka ba? Para kausapin ako ng ganyan? Alam mo ba? Kung sino ako? Sasabihin ko sa iyo, walang silbi. Ako ang panganay na binata ng pamilya XU, isa sa 10 nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Ye Chen, kumalma ka. Siya ang panganay na binata ng pamilya XU. Kahit ang pamilya XU ay hindi rin nagkakalayo sa kanila. isang maliit na pamilya. Shu. Sa tingin mo ba ay matatakot ako? Hindi ka takot, pero kami ng ate ko ay hindi ba matatakot? Ngayon ay malubha ang sakit ng nanay ko. Tanging si Xu Xiao lang ang makakasalba sa nanay ko. Sino ang nagsabing siya lang ang makakasalba sa nanay mo? Ngayon ay sasabihin ko ito. Kahit dumating pa si San Bin San Menzu, kailangan pa rin niya akong tawaging guro. Haha, ay, narinig mo ba? Ano ang sinabi niya? Dumating si San Menzu. Kailangan ka pa ring tawaging guro? Humph? Sige. Ano raw sabi niya? Dumating na si Master Sun at kailangan ka pa ring tawaging guro. Ha? Sige. Ngayon sasabihin ko sa inyo, kung dumating si Master Sun at tinawag kanyang guro, sige, luluhod ako rito ngayon para sa iyo at yayakapin ka ng 10 beses. At saka, ipinapangako ko, hindi na ako tatapak sa Shen family kahit kalahating hakbang. O sige, kung dumating si Sun Bin, Master Sun, at hindi niya ako tinawag na guro, luluhod din ako at yayakap sa iyo ng 10 beses. Anong tingin mo? Shen Yue Shen Yue, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Anong klaseng kinasadlakan mo na? Talagang kung sino-sino na lang ang pinapasok mo sa bahay. Sabi mo, hinabol kita ng buong 1 taon, pero hindi mo man lang ako tinignan ng diretsyo. At pinili mo pa si Yang Zikai, ang basura na yon. Shuliang, sinabi ko na sa iyo. Hindi kita gusto. Hindi ba sapat ang linaw ng sinabi ko? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako sinaktan noon? Noong magkasama tayo, kung hindi ka nagtaksil at nanakit, magiging ganito ba ako kawalang awa? Shen Yue dapat tayong magpatuloy, hindi ba? Wala akong pakialam. Ngayon, kung hindi ka papayag na makasama ako, ang nanay mo, ikaw na ang bahala. Ate, pumayag ka na. Ate, kung hindi ka papayag, baka mamatay si nanay. Ate, kung hindi ka papayag, siguradong mamamatay si nanay. Sinabi ko na. Hayaan niyo akong tingnan, pero ayaw niyo? Talaga? Anong silbi ng pagtingin mo? Hindi ba't mas may kakayahan si Sanbin ng Shen Yimen kaysa sayo? Kung ganoon, sige, pumunta kayo sa kung sino man ang tinatawag niyong si Binata Xu. Tama na. Pumapayag ako. Hanapin mo si Sanbin. Ate, Nakikipag-agawan ka sa akin ng babae. Sino ba ang may gusto makipag-agawan sa'yo? Hoy Guro Sun. Pakiusap, pumunta po kayo dito at tulungan niyo akong iligtas ang isang tao. Sige. Guro. ito, paano ito nangyari? Guro-san, tatawagin niya itong probinsyanong ito na guro? Diyos ko, Kuya Ye Chen, napakagaling mo. Maging ang pinuno ng Shen Yemen ay tinatawag kang guro. Guro-san, bakit mo tinatawag na guro itong walang kwentang ito? Walang respeto. Kapag minsan ka nang naging guro, ama ka na habang buhay. Paano mo nagawang sabihin iyan sa aking guro? Paano ito posible? Sun Menju bakit mo tinatawag na basurang master ang taong yan? Kalokohan. Kapag naging guro, ama na habang buhay, paano mo nasabi iyon sa master ko? Paano yan nangyari? Aray ko, kanina lang hindi ba pinapaluhod mo pa ako sa'yo at pinapabayad ng pugay? Ano? Gusto mong lumuhod ang master ko sa'yo? Ang lakas ng loob mo. Kuya, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Ako ang nagkamali at hindi marunong kumilala ng halaga. Sige na, umalis na kayo agad. Ayaw ko kayong makita. O sige, aalis na ako agad. Iyon, paumanhin. Hindi ko naman sinasadya kanina. Tama. Si Ye Chen kapatid ko.
Wala naman siyang masamang intensyon. Huwag mo nang pansinin siya. Naiintindihan ko na gustong iligtas ang ina. Sige na, wag na natin pag-usapan. Tingnan na natin ang nanay mo. Ito ba ang siyam na karayom ng langit? Maestro, hindi ko inakala na alam mo rin ito. Mayroon ba akong hindi alam? Ay, tanong ko lang. Bakit ganoon na lang ang respeto ng batang Ginoo na si Shu sa iyo kanina? Simula nang ako ang naging pinuno ng sektang medikal, marami akong nakilalang magigiting na tao. Ang mga ordinaryong marangal na pamilya, tulad ng pamilya Shu, hindi ako madaling guluhin. Pagkatapos ng lahat, kung ginalit nila ako, ginalit nila ang lahat ng magigiting na tao. Kung magkasakit ang kanilang mga miyembro ng pamilya, hindi ko rin sila gagamutin. Ay, wag muna kayong mag-usap. Ang nanay ko, kumusta na siya? Nanay, gising ka na? Bakit ako nakatulog? Dahan-dahan. Nanay, kumusta ang pakiramdam mo? Nanay, sa wakas ay gising ka na. Salamat, Medikong Henyo. Nanay. Maraming salamat sa iyo ngayon. Maliit na bagay lang yon, hindi mo na kailangang magpasalamat. Tara na, umuwi na tayo. Ay, Kuya Yechen, mahal kita. Ay, gusto kita. Shen Yue, anong ginagawa mo? Kuya Yechen, gusto kita. Natatakot ako na kung hindi ko ito sasabihin ngayon, hindi ko na ito masabi pa. Hindi pwede, alam mo ang relasyon namin ni Shiyu. Oo, tama ka. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Natatakot ako na kung hindi ko ito sasabihin ngayon, wala na akong pagkakataon. Ang hirap pag hindi pa lubos na sanay sa gold scale art. Hindi. Kung gagawin ko ito, lalabas na niloloko ko si Shiyu. Hindi pwede? Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ulit ng pagkakataon? Kahit hindi ipaalam kay Shiyu, ayos lang. Ang babaeng obsessed na ganito? Naku, sayang naman. Tama na. Hindi ko na dapat sabihin. Alam mo ba, noon si Yechen, dumudugo pa ang ilong niya, tawang-tawa ako sa kanya. Yuyue, totoo bang sinabi niya iyon? Na hindi niya ako pwedeng lokohin. Siyempre, totoo iyon. Anong relasyon natin? Lolokohin pa ba kita? Salamat sa batang ito. May konsensya pa rin. Butit may kaunting. Konsensya ka pa rin. Pero hindi sa sinasabi ko ha. Shiyu, sa tingin ko, Chen Ye. Si Ye Chen ay isang mabuting lalaki. Kung gusto mo siya, kailangan mong bilisan. Paano kung maagaw siya ng ibang babae? Wala kang mapapagsumbungan sa pag-iyak. Ako ay isang diborsyadang babae na. Kailangan mong pakinggan ang sinasabi ko. Sige, Yue. Pakinggan kita. Kapag nagkaroon ako ng oras, ipagtatapat ko sa kanya. Tama yan. Ano? Kumusta? Matamis ba ang ubas? Siyempre matamis ang ubas na binalatan ng asawa ko. Ay, ang kulit. Hindi pa kami kasal. Sino ang asawa mo? Ay, hindi ba't malapit na? Ay, oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Talaga bang gusto mo ako? Nagtatapat ka ba sa akin? Bakit? Hindi ba pwede? Bakit naman hindi pwede? Siyempre, pwede naman, pero hindi ko inakalang seryoso ka sa akin. Siyempre, seryoso ako. Ano, hindi ba ako si Lin Shiyu, karapat-dapat sa iyo? Aba, siyempre karapat-dapat ka. Kung gayon, binabati kita sa pagiging una kong boyfriend. Kung ganoon, halika, sige na, halika baby. Sige na, tama na ang biruan. Ay oo nga pala, may sasabihin akong importante sa iyo. Alam mo ba, bakit hindi pa rin tayo kinakasal hanggang ngayon? Kasi, sa bundok kasama ang aking guro, natuto ako ng isang martial arts na tinatawag na Golden Scale Art. Bago matuto ng martial arts na ito, hindi maaaring masira ang pagkabirhen kung hindi ay madaling makaranas ng backlash. Ganoon ba kalala? At para mapagyaman ang martial arts na ito, kailangan din ng isang uri ng herbal medicine bilang pantulong, ang Hanzu Grass. Lalabas ito sa auction bukas. Kung ganoon, sama-sama tayong pupunta sa auction bukas. Susubukan kong makuha ito para sa iyo. Ang lakas lang ng pamilya Lin, baka hindi natin ito makuha. Imposible naman.
Isang damo lang naman, at sa buong Shanghai City, ilan lang ang mas mayaman sa pamilya Lin. Ilan lamang ang mas mayaman kaysa sa ating pamilyang Lin. At hindi rin naman makikipag-agawan sa atin ang mga mayayamang pamilya, hindi ba? Iyon ay dahil hindi nila naiintindihan ang tunay na kahulugan ng Hansukao. Ay, hayaan na, hindi ko nasasabihin sa iyo. Basta, bukas may sarili akong paraan, tiyak na makukuha ko iyan. Sige. Ikaw talaga, Ye Chen. Saan ka ba nakatingin? Tigilan mo na. Ay, tatanungin kita. Kilala mo ba iyong dalawang iyon kanina? Sila ang dalawang tao mula sa unang pamilya ng Linhai. Ang lalaki ay si Ye Qiu, hindi ko kilala ang babae. May kooperasyon ang aming pamilya sa kanilang pamilya. Dati, nagdala ako ng regalo sa kanilang bahay para bumisita. Itong si Batang Panginoong Ye ay nagbigay pa sa akin ng isang kahon ng wormwood bilang pabalik na regalo. Sige, dito ka lang at huwag kang gagalaw. Hintayin mo akong bumalik. Oh, Oh, binibini? Ang ganda mo naman. Sasabihin ko sa'yo. Oh, ate, ang ganda mo. Alam mo, nung pagpasok mo pa lang, napansin na kita. Talaga ba? Ako rin, napansin kita kanina. Pati na rin yung maliit mong kasintahan. Ang ganda rin niya. Bakit mo siya binabanggit? Tingnan mo ang katawan niya. Hindi yan kayang ikumpara sa iyo, ate. Ay, nga pala ate. Nakita ko, ang kutis mo'y makinis. At mamula-mula, balang araw, tiyak na yayaman ka. Oh, marunong ka palang maghula? Siyempre naman. Dati, nasa bundok ako. Nag-aaral ng panghuhula sa aking guro, tinuruan din niya ako ng isang teknik, ang paghawak sa buto. Mabuti. Matagal ko nang naririnig ang inyong paghawak sa buto, pero hindi ko pa nararanasan. Kaya bata, saan mo ba gustong hawakan ng ate mo muna? Kahit saan pwedeng hawakan ng ate mo. Sige. Magsimula tayo sa ulo. Ay, ate, may umbok sa buto mo? Iyon ay tanda ng kapangyarihan at swerte. Ang buong buhay mo'y hindi maghihirap at magiging kilala. Kahit hindi sa politika ay yayaman ka. Ang cute mo talagang bata ka. Ang bilis mo talagang maging interesado ah. Kaya, kapatid na lalaki, hawakan mo ang buto sa akin. Tingnan natin kung may maramdaman ka. Sige. sige. Ikaw na masamang Ye Chen. Bakit ang interesado mo sa kanya? Ayaw mo pala sa kanya? Huwag kang magbiro, Shiyu. Ay, tama. May sasabihin ako sa'yo. Kanina sa kanya, naamoy ko ang amoy ng Tianshan Ice Silkworm. Ano? Ibig mong sabihin siya? Oo, tama ka. Noong, ikaw ay walang malay at hindi mo alam ang nangyayari, siya siguro ang may kagagawan niyan. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ng batang iyon dito? Isang uhaw sa babae lang. Kung gayon, hindi mo ba siya pwedeng paalisin? Paano kung may malaman siya? Huwag kang mag-alala, Young Master Ye. Hindi niya iyan malalaman. Pinansin ko siya dahil isa siyang magaling na kaldero para sa pag-ani. Pinapansin ko siya kasi magaling siyang balde para sa pagpapayaman. Sige, mag-ingat ka. Natatakot ako na baka may mangyaring mali. Huwag kang mag-alala, Ye Xiao. Pag nakuha na ang halamang Hansu, si Shiyu na, yang tangang babae, ay hindi na makakatakas sa mga kamay mo. Ngayon, ang susunod ay ang auction, ang huling item, at ito rin ang pinakatampok na item ng auction, ang halamang Hansu. Ang epekto ng halamang Hansu, sigurado akong alam na ninyo, ito ay isang mahiwagang halaman. Kaya naman, ang panimulang presyo ay medyo mataas din, 50 milyong piso ang panimulang presyo. Diyos ko, ang panimulang presyo ay 50 milyong piso na? Kung gayon, ang 300 milyong piso na inihanda ko ay hindi man lang pala sapat para tingnan. Mag-aalok ako ng 100 milyong piso. Ikaw, na may 300 milyong piso lang, ay akala mo, makukuha mo ang halamang Hansu? Ano ba, yang pinapangarap mo? Mag-aalok ako ng 500 milyong piso, kaya huwag mo na itong isipin. 500 milyong piso lang. Sa tingin ninyo ba ay sapat na yan? 600 milyong piso. Ye Chen, nagsisimula pa lang, 600 milyong piso na agad. Okay lang? Gawin mo lang ang makakaya mo. Mag-aalok ako ng 700 milyong piso. Binibini ng pamilyang Lin. Ang halamang Hansu ay wala namang silbi sa iyo. Kaya hayaan mo na lang sa akin. 900 milyong piso. Sino nagsabing walang silbi? Ang halamang Hansu na ito ay walang silbi para sa iyo.
Bakit hindi mo na lang ipaubaya sa akin? 9 bilyon. Sino nagsabing walang silbi? 10 bilyon. Shiyu, pasensya na. Itong halamang Hansu, dapat na maging akin. 15 bilyon. Naku po, isang damo na aabot ng 15 bilyon ang subasta? Hindi ba? Ang Zhang Haixi, mismong pinakamalaking pamilya ng Yeza, ay nagbid na. Sino pa ang makakatalo sa kanya? Dahil ang Yeshao na ang nagbid. Hindi na ako magbibid. Ipauubaya ko na kay Yeshao. Magbibid ako ng 20 bilyon. Yechan, nagastos ko na ang lahat ng pondo ng aming linshi. Lahat ginamit ko na. Kung hindi ko ito makuha, wala na akong magagawa. Shiyu? Sa lagay na ito ngayon, sobrang natouch na ako. Okay lang. Naku! Umakyat na sa 20 bilyon ang panimulang presyo. May mag-aalok pa ba ng mas mataas sa 20 bilyon na presyo? 20 bilyon? Isang beses? 20 bilyon? 2 beses? Yechan, nakuha ko na para sa'yo. 30 bilyon. Nakuha ko na ito para sa iyo. 30 bilyon. Siyempre, siya ang panganay na anak ng number 1 na pamilya ng 30 bilyon. Mayroon pa bang mas mataas na presyo? 30 bilyon. Isang beses. Yechan, pasensya na. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ayos lang? Buti na lang mayroon akong backup. Handa na ako. Pasensya na kayong lahat. Kukunin ko ang herbal na ito, magbibigay ako ng 100 bilyon. Sino siya? Ang ganda niya. Nakakakuha siya ng 100 bilyon. Bakit siya nandito? Siya ang pinakapaboritong anak ng isa sa mga nangungunang pamilya sa dakilang imperyo ng siya, ang pamilya Chu. Paano ito nangyari? Hindi lang siya isang mayamang dalagita. Siya rin ang ikatlo sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang chairman ng Lintian Group, ang pinakabatang babae sa Forbes Rich List, si Chu Xiling. Wow, ang ganda ng babaeng ito. Ang lakas ng aura. Naku! Hulaan ninyo kung sino ang nakita ko? Si Chu Xiling? Ang kilalang tao sa listahan ng mga mayayaman, ginang. Mayroon pa bang magbibigay ng mas mataas kaysa 100 bilyon? May iba pa bang mag-aalok ng 10 bilyon? Kung wala na, tatapusin ko na ang subasta. 10 bilyong piso, sold. Tara na. Paumanhin, Yechan, kasalanan naming mga lim ang kawalang silbi. Hindi namin nakuha ang Hansuku para sa iyo. Senior sister. Kaya pala, siya pala ang senior sister. Ikaw, na bata ka, pagkapanik mo mula sa bundok, hindi mo man lang naisip na bisitahin ang senior sister mo kapag tumatawag ka. Pera lang ang hinahanap mo. Senior sister, huwag mo naman akong pagbintangan. Ang master ang nagpadala sa akin para iligtas ang panganay na binibini ng pamilya Lim. Kung ganoon, sige, patawarin na kita. Sabi ni Master, magpapakasal ka na? O, ayan. Siya ang aking nobya, Lim Shiyu. Kung ganoon, sige, ito na lang ang bigay sa'yo ng senior sister mo bilang regalo sa kasal. Senior sister naman, parang hindi ka naman seryoso. Ang regalo sa kasal, syempre, dapat sa mismong kasal ibigay. Ay, ikaw, na bata ka. Hindi ka pa rin nasisiyahan. Hindi ka pa rin ba kontento sa 10 bilyon? 100 bilyong piso ang hindi makakapagpasaya sa'yo. Ikaw ay isang maliit na dilag. Huwag mong biguin ang aking nakababatang kapatid na guro. Sobrang popular niya. Alam ko, Master Sister. Mayroon akong gagawin kaya aalis na ako. Babawi ako kapag libre ako para makasama kayo. Sige po, paalam Master Sister. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Alam kong tumitingin ka lang. Nandito na ang napakagandang asawa, pero iba ang tinitingnan mo. Tara na. Ay, ikaw. Paulit-ulit mo akong sinabihan na walang problema. Ngayon, ano na ang nangyayari? Sa ganitong takbo, kailan pa kaya makakapagsama? Kami ni Lin Shiyu? Hindi po, Young Master Ye. Anong silbi ng sinasabi mo ngayon? Sige na. Sige na. Ayoko ng pagtalunan kung sino ang tama o mali. Ngayon, gusto ko lang malaman ano ang susunod nating hakbang. Hindi na ako makapaghintay na makasama ang dalagang iyon at makamit ang immortalidad. Paano kung ganito na lang, Young Master Ye? Para kay Ye Xiao.
Sige, haha. Susundin natin ang sinabi mo. Ay, Shiyu? Kanina ka pa paikot-ikot dito? Buong araw ano bang ginagawa mo? Lola, hindi mo alam? Si Ye Chen ay isang araw nang nasa loob. Ibig mong sabihin siya, isang araw na sa loob, hindi kumakain at umiinom? Opo. Lola, sinabi ni Ye Chen na maghintay ako sa pintuan at huwag hayaang guluhin siya ng kahit sino. Ibig sabihin ba nito ay malapit na siyang magtagumpay sa Golden Scale Technique? Lola, paano mo nalaman? Ganito rin ang lolo mo. Sa totoo lang, kailangan pa niyang manatili ng isang araw. Isa pang araw? Hindi ba siya mamamatay kung hindi siya kakain at iinom? Huwag kang mag-alala. Ang mga taong katulad nila, matagal nang nalampasan ang yugto ng hindi pagkain kahit 10 araw o kalahating buwan na hindi kumakain at umiinom ay ayos lang. Kahit hindi ka kumain o uminom, ayos lang. Ay, may kailangan pa akong itanong sa kanya. May kailangan ka? E di sabihin mo sa akin. Tumawag kasi sa akin si Ye Kyu kanina. Sabi niya may salusalo ang pamilyang Ye sa Makalawa at inimbitahan niya ako. Sabi ni Papa, pumayag muna ako dahil napakalaki ng pamilyang Ye at hindi natin sila kayang kalabanin. Pero hindi ko alam ang iniisip ni Ye Chen, kaya hindi ako nangahas na basta na lang pumayag. Ay naku, kailangan mong pakinggan ang iniisip ni Ye Chen. Kung sakaling hindi siya pumayag, huwag ka nang pumunta. Mukhang wala na tayong ibang magagawa. Binibining Ye, sumagot na ba sa iyo si Lin Shiyu? Baka naman abala ako ng matagal, tapos hindi pala siya pupunta. Hindi ba't mapupunta lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko? Ako nga hindi ko rin alam, di ba? Tinatanong mo ako, sino naman ang tatanungin ko? Tumawag ka at magtanong. Sige na nga, wala nang ibang paraan. Sa wakas, lumabas na ang asawa mo. Ye Chen, sa wakas, bumalik ka na. Ye Chen, sa wakas, nakauwi ka na. Anong nangyari? Bakit? Anong problema? Hindi mo man lang ako sinabihan. 2 araw kang nawala. Aray ko, hindi ko rin alam na ganito pala kahirap ang pagsasanay ng Golden Scale Technique. Kung alam ko lang na ganito kahirap, hindi ko na sana sinimulan. Nako, hindi ko na sasabihin yan sa'yo. Tumawag si Ye Kyu sa akin. Sabi niya mamaya raw ang celebration party nila. At pinapupunta niya ako. Sabihin mo pupunta ba ako o hindi? Ang dalawang yan, wala sigurong magandang intensyon. Oo nga, kaya hindi ko rin makapagdesisyon. Ang mga magulang ko naman ay naguguluhan. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Ngayon na na-master ko na ang Golden Scale Technique, natural lang na pupunta tayo. Tara, harapin natin sila. Sige, sige. Young Master Ye, sumagot na si Shiyu sa akin. Sabi niya, mamaya raw, isasama niya ang bastos na yon. Mabuti. Takot lang ako na hindi siya pumunta. Natatakot ako na baka hindi siya dumating. Sabihin mo, ang damit ng mga tao sa syudad na ito ay maganda tingnan lang. Hindi talaga komportable isuot. Anong alam mo? Ito ang tinatawag na fashion. Ang sinuot mo dati, yung damit na ginawa ng nakababata mong kapatid ay napakapangit. Bakit mo sinasabi sa akin ito ay fashion? Itong sirang damit na ito? Ay, hindi ba ikaw ang nakababata na kapatid na hinawakan ko ang buto noong araw na iyon? Kumusta ka na? Namiss mo ba ang ate? Siyempre, na-miss ko ang ate. Ay teka, nakaraang yung paghawak ng buto ay hindi pa tapos. Tatapusin ko na ang pagbasa sa'yo ngayon? Sige, gustong-gusto ng ate iyan. Ye Chen, huwag kang maglakas loob. Sabi ko sa'yo, pwede bang huwag kang magdaldal at magingay sa tenga ko? Lumayo ka na at huwag mo na akong guluhin, pwede ba? Oo nga, maliit na babae. Kung palagi mong kasama ang nobyo mo, maiinis lang siya sa'yo. Sige, Ye Chen. Kung ayaw mong makialam, huwag kang makialam. Huwag mong hayaang makialam ako sa'yo sa hinaharap. Ay, teka, ate. Sige, Ye Chen. Kung ayaw mong makialam, huwag ka nang magpapakialam sa akin pagkatapos nito. Ay oo nga pala, ate. Ang taas naman ng balakang na ito? Kadalasan, ang taong may ganito kataas na balakang ay napakaswerte. Sabi ko itong balakang mo ay talagang... Binibining Lin, maaari ba akong magkaroon ng karangalang? Makasayaw kayo? Buisit na Ye Chen. Masamang Ye Chen. Hindi man lang ako pinansin. Kung gayon, sasayaw ako sa iba para mainis ka. Sige, tayo na't sumayaw.
Binibining Lin, masaya akong makasayaw kayo. Uminom tayo. Sige, Ay, sige. ay. Bakit? Ang dakilang batang Panginoon ng pamilya Ye ng lungsod Jianghai. Mahilig maglagay ng droga sa inumin ng iba, ano? Ano? Nilagyan mo ako ng droga? Ginoo, sobrang kuripot mo naman. Ang isang kaakit-akit na dilag, hinahangaan ng Ginoo. Isang napakagandang babae tulad ni Binibining Lin. Lahat ay may karapatang manligaw. Siyempre. Napakaganda nga ng kondisyon ni Binibining Ye. Pero, kung manliligaw ka ng maayos, hindi kita pipigilan. Pero huwag na nating gawin. Itong maliliit na panlilin lang, di ba? Ha 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 ha. Bata, paulit-ulit mong sinisira ang aking plano. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Sige. Panghahawakan ko ang sinasabi ko, basta narito ako. Ang maliit mong panlilin lang, hindi magtatagumpay. Hindi magtatagumpay ang munti mong panlilin lang. Nung pumasok pa lang kayo, naapektuhan na kayo. Patay na patay. Dalhin siya sa kwarto ko. Lumabas kayong lahat. Binaliwala kita, bata. Mukhang handa ka na. Naging pabaya ako sa pagkakataong ito. Maglakas loob na galawin ang kasintahan ko? Kayo lang? Hindi pa sapat? Ako ang kalaban mo. Yang mga mahina mong kakayahan, bumalik ka at magsanay pa. Paano kung hindi kita kayang talunin? Dakpin niyo siya para sa akin. Ye Chen? Ye Chen? Gusto mo ba ang ate mong si Shu Weiyao? Ate ikalawa, Ano? bakit ka nandito? Ang Sword Emperor ng Hilagang Rehiyon na si Liu Shuiyao ay ang ate mo? Saan ka kumuha ng napakaraming ate una at ate ikalawa? Ate ikalawa, iiwan ko ito sa iyo, ililigtas ko na siya. Huwag kang mag-alala. Natural akong immune sa lason. Sapat na ito para harapin ang ilang maliliit na magnanakaw. Tigilan mo. Si Shiyu ay maayos, nandito ako. Paano kang hindi sasaktan? Yechiu, bilang ang panganay na binata ng unang pamilya ng Jianghai, paano mo tinulungan ang pamilya Naro na umunlad sa ganitong antas ngayon? Dapat ka talagang mamatay. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Alam mo naman na darating ito. Bakit hindi mo ginawa kanina? Ye Chen. Kuya Chen. Tatay Chen, nagkamali ako. Hindi ko dapat nilason si Shiyu. Nagkamali ako? Patawarin mo ako. Noong pinakiusapan ka ni Shiyu, pinatawad mo ba siya? Awaan mo ako. Nang nagmakaawa si Shiyu sa iyo, pinatawad mo ba siya? Kuya Chen, kung papatawarin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ng pamilya Ye. Lahat ng ari-arian ng pamilya Ye ay sa'yo na. Sa'yo na ang lahat. Yekyu. Huli na. Huwag. Sabihin mo, mayroon pa ba kayong nakatakas? Emperador Jian, patawarin mo na ako ngayon. Hindi na ako magtatangka ulit sa susunod. Patawarin ka? Mangahas kang saktan ang babae ng aking nakababatang kapatid. Paano kita mapapatawad? Ito na ang huling tanong ko. Mayroon pa bang iba? Wala. Wala na. Kainis? Nakatakas pa siya. Brat, mukhang ang golden scale art mo ay naperpekto na.